Hey guys, so ito yung aking DIY stock nut. Yan siya. Tingnan natin kung nagana. Reasons, nagana siya. Tapos stop ko, subukan ko mag stop ng isa lang. Hindi siya nagana. Tapos ito namang isa, hindi rin nagana. Tapos subukan ko sabay. Nagana. Ilaw. Tapos reset. Yan. Tapos saan to gawa? Itong case na to, gawa to sa box ng panghasa. Yan, nakikita nyo. Nakita ko lang to sa bodega namin. Tapos itong box na to, pwedeng palta ng pwedeng pencil case o kaya tupperware na pahaba. Tapos ito naman, itong dalawang bilog na to, ito ay cover na notebook. Yan. Tapos itong touchpads na medyo rubber ang dating, ito ay mudguard. Yan, nakikita yung logo ng Honda dyan. Ayan. Tapos push button switch. Yan, itong push button switch na to ay normally open. Tapos connecting wires, ano pa, syempre itong pangketa wristwatch, tapos dalawang AA batteries. Yan. So kung mapapansin nyo itong butas na to, kung alam nyo yung post ko nung tungkol dito, itong butas nito ay sa switch at sa charger. Napagpasyahan kung i-convert na lang to sa battery kasi daw mag-overheat. So ngayon ito ay nakarekta, wala siyang main switch. Dito ko siya ilalagay. Yan. So ito naman yung diagram. Yan, dalawang battery 1.5, tas ito lang 1.5, 3 volts. Tas itong wire na to, pupunta siya dito sa relo, syempre main switch. Tapos itong A at B na wire na to, i-explain ko sa inyo mamaya. Yan, ito yung bakit hindi na gano'n ng isa lang, kasi ito minodify ko tong A at B na wire na to sa dun sa nagtitrigger ng start at stop. Yan, itong A at B na to nasa start at stop. Ibig sabihin, kapag naka-contact na to, nakababa na at hindi pa na may isa, ibig sabihin hindi pa rin under yung lahat. Kapag dalawa, naka-contact na yung dalawa, yan, gagana siya. Yan. So ano ba yung normally open switch? Yung push button na ganito. Ito yung right hand ko, ito ay yung pinipindot. Tapos ito namang left hand, ito yung wire. Yan, kunyari kapag normally open, pag pinrest mo siyang ganun, pak, sabihin may contact na. Tapos re-release ulit siya pataas. Imagine yung may spring sa gitna nila. Yan, yun yung normally open. Baka kasi meron kayong push button switch kaso normally closed. Ganito naman normally closed. Parang pinipindot, ito namang right hand, ito pa rin right hand ang pinipindot, ito pa rin wire. Kapag normally closed, pag pindot mo, mawawala naman siya ng contact, baliktad. Para naman may spring dito sa ilalim. Yan, normally closed. Pag pindot, pak,
sabihin, hindi yun yung push button na yun. Kailangan normally open pa. Kasi may contact na. Hindi ganito. Yun. Sana makatulong. Tapos, medyo pangit ata explanation ko. So, ito yung may photo dito nakita ko sa Google. Ayan. Sana makatulong. So, ito naman yung exploded view niya. Ayan. Ito naman yung cover tape, tas wire pa na positive, tas itong cover ulit na nagkiklip dito sa battery. Yan, itong cover na to, kung buksan nyo makikita nyo yan. Kung buksan nyo yung mismong switch nyo, kung gagawin nyo itong, kung susundin nyo itong nasa video na to, then battery, tapos wire ng negative, may bakal ulit dun. Mahirap i-explain itong part na to eh. Basta itong positive na to, negative na, pag i-connect mo dun sa battery na to, yung battery na ito dapat ay low bat, para hindi maging 6 volts yung switch mo. Para hindi siya maging 6 volts kasi may double A batteries na sa loob, tas meron na naman 3 volts dito, sisira. Kailangan low bat, kailangan sira talaga, lumang wristwatch. Tas eto nga, positive, negative. Pag kinompress mo siya pang yung buo na ganito. Tapos paano naman yung start at stop? Ito siya, dito ko na i-explain maigi yung A at B. Ito A at B, ginawa ko yun yung guhit na yun, tape yan kunyari. Sabihin wala na silang contact kasi ang purpose nito, itong bakal na to, bakal yan, ko-contact dito, tas start, ito yung button, pipindutin, tas matutulak to, pupunta dito, tas magti-trigger ng start at stop. Yan, ginawa ko, tinakloban ko ng tape. Sabihin wala na siyang contact. Kahit pindutin ko, wala nang contact yan kasi nga nandito na sa dalawang to. Itong A at B na to, papunta yan dito sa dalawang button na to, sa dalawang push buttons. Yan, kung makikita nyo itong diagram ko, ito yan yun, A at B. Ito yung isang switch, yan. Instead na magti-trigger na siya pa ganun, pak, hindi na. Ginawa ko, pinahaba ko siya, tapos dinivide ko sa dalawa. Nagdalo ko lang yung trigger nito, pero yun pa rin ang function niya, yun pa rin ang nangyayari. Pinagdalo ko lang ang switch, kahit pindutin mo to at open pa rin yun. Sabihin hindi pa rin tatakbo yung kuryente. Ganun din pag pinindot ko itong isa, kapag dalawa, sabihin kagana. Ganyan yan to, pipindutin ko to, wala nga. Pag pinindot ko, yung napindot ko na, tapos pwede na tong gumana kasi naka close na to. Yun yung isa, di kita ako kasi camera. Ayan, kahit ito lang pindutin ko, basta nakalabat yan, pwede pa rin. Ganun din sa kabila. Wait lang, hawakan ko. Yan, natuloy pa rin siya. So pwede itong mapindot ng hindi gaano sabay. Ganun. So ito naman yung loob nya, maka glue stick lang yung push buttons. Yan, ito temporary lang to. Meron akong electrical tape dyan, pero hindi ko muna pinifix kasi ito nakarekta pa lang.
wala pa siyang main switch kagaya nung nasa aking diagram. Ganito lang. Yan. Itong tube na to na nag-hold sa battery, ito ay dilaw din na cover na notebook, kung curious kayo kung ano yun. Tapos nilagyan ko ng tape. Lahat ng to temporary pa rin. Tapos ni-improve ko pa siya. Gusto ko lang pakita sa inyo yung loob. Di pa to final. Yan lang. So ito naman yung mga picture. So, ganun siya ka-accurate. So, yun na guys. Dali lang to. Kung meron kayong hindi gaanong maintindihan, medyo basag-basag ako mag-explain. PM nyo lang ako dyan sa Facebook ko. Kayo mag-alala. Hindi ko kayo ignore. PM nyo lang ako, tas sasagutin ko hanggang sa makakaya ko. Tapos, syempre, tingnan yung
Yun lang guys, and happy cubing. Clap along if you feel like that's what you want to do.